Maganda yung araw natin. Humuhuni yung mga ibon. Maglakad tayo muna. Paikot lang din. Kabaliktaran ng umikot tayo ng isang araw. Yan. Yan yung araw dun, no? Nakatago sa mga ulap. Yeah, boy. Ayan, dito. Dito nagtatambay yung pulis para mag-ano siya. Maghintay dito. Tapos yung mga nag-speeding doon, nihintay niya. May nagano doon, no? Camp out. Camping. May mga gulong. Bawal yan. Trespassing. Yun yung binibentang lupa. Yan. So medyo lumalamig na naman, no? Rogers. Binili ng Rogers yung show, Kaya tayo ngayon. Pero hindi ako, telos pa rin ako. Fiber network ata. Yan, telos. Ewan ko sa cable yan, yung Rogers. Ano ba tayo? Okay naman siguro yung picture natin. Medyo madilim ata. So sa mga Pinoy sa iba-ibang city, maraming titipon-tipon sa pagsuporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, no? So kapapanood ko lang yung Senate hearing na pinamunuan ni Amy Marcos. Ewan ko, kapatid naman niya yun, bakit hindi niya pwede pagsabihan? Kailangan pang idaan talaga sa Senate. Ewan ko kung hindi siguro nag-uusap yung dalawa. Bakit parang sinasabi ni Amy na Marcos na ano naman daw, hindi naman daw sinunod ng mga kapulisan ang proseso ng pag-aresto. Diba? Dinala agad sa Hague. So ano yun? Napaka brutal yung ginawa sa isang Pilipino. Magawa nila sa dating Pangulo, paano na lang sa mga regular na mamamayan? Di salvage na lang ang dating. Di ba? Marami din namang nagmamahal sa dating Pangulo. Halos karamihan nga Halos yung mga common people, di ba? Dahil protektahan niya yung common people, daming namatay, collateral damage dahil sa kanyang pag-fight sa droga nga. Pero given na yun, di ba? Kung yung collateral damage inako naman niya na sasagot siya kung harapin niya talaga ng isang Pilipino, di ba? Hindi naman niya dinideny, hindi naman niya may accountability siya, talagang inako niya. So yun, dami dito na mga courier, mga nagdi-deliver kasi yun ang yung Hudson Bay nga, although meron naman silang online store, nag-announce na magsasara ng Hudson Bay. It's terrible. We have very few stores to shop at now. I think it's hard. I think it's hard on especially small communities like ours is, because we don't have a lot of options, and
like for myself, I do not shop online. I like to go and see the things. I like to touch things. I like to know what it is that I'm buying at the time when I'm buying it. And so for me, it is sad. I saw it coming. I mean, there's not a lot of people that I see shopping in there. We go in there probably at least 3 times a week, and there hasn't been a lot of people. So I knew something was going to happen at some point. It was easy to shop from. And a catalog to start with, and then you could do order online, and that's what I do. It's an icon, but it's just like, I guess, Eaton's and the Sears, and I mean, if they can't handle what's coming by, they gotta shut down. Over 350 years old yung store na yun. May history talaga sa Canada yun. Dahil ng fur trade pa eh. Hudson Bay yung sa north ata yung Hudson River o Hudson Lake. Hudson Bay, parang bandang Tobermory, sa taas ng tawag nito ng Canada, ang Hudson Bay. So yan, dito pagka magano ka, ingat-ingat ka rin sa aso. Buti nakatali yung asong yun, kasi bawal yung wala sa leash. Kasi kung makakagat yung aso mo ng inosente, bata o kahit matanda, nako, baka ma-demanda ka pa. Pag sa dog park, pwede naman ipalakad mo, ipatakbo mo. Pagka nasa outside lang ng ng bahay mo, kailangan mong hello. Yeah. Tumuwid siya rin, buti hindi siya hulog. Yan. Lamig pa rin, may mga snow pa rin. Pero first day of spring is March 20. March 20 ngayon. First day of spring. Yeah, first day of spring. So mataas na yung araw natin, but malamig pa rin. Palit tayo siguro ng gulong ng mga at the end of this month, summer tires, kaya all season. Kasi sandali lang naman ang dito ang summer. Kaso yun nga, summer, kailangan ingat tayo sa forest fire, wildfire. Yung napaka-dry ng air dito. Di kagaya sa Ontario, humid naman dun, kaya may moisture sa air. Kaya pawisan ka pag kahit nasa shade ka. Dito pag wala ka nasa shade, hindi ka masyadong pawisan eh. Ayan, madilim Ayan. So, yung mga bahay dito, wala carport ang tawag dyan pag walang garahe na napasukan ng kotse o truck. Ayan. Ito yung Toyota, luma na pero matibay pa rin yung mga Toyota. May nakita nga ako 2005 Toyota, pa rin 5,000. Tapos sabi niya may konting leak, baka palitan na yung yung oil pan gasket, parang ganun. So matrabaho yan, madumi pa pag sa oil. So kailangan mong gumastos. Ang mahal dito yung labor kasi. Kaya kung alam mong mag-project na tungkol sa kotse, okay lang. Dahil trade mo yun eh. Ngayon ang kumpare kung
si Joel Yutok. Pinag-aral niya anak niya ng auto mechanic. Kala natin mamamandate na yung 2030 all electric. Buti na lang nanalo si Trump. Kaya nga pala sa this coming Sunday, March 24 or Monday, mag-a-announce ang Parliament kasi tapos na yung proroguement na ginawa ni Trudeau. So titipon-tipon na naman yung mga Parliament member, mga MPs, members of the Parliament, Parliament member, MP, members of Parliament. Yun yung iboboto mo kung sino yung nandito sa MP mo rito. Tapos bibilangin kung ilang mga MP na sa party, kung sinong majority. Yun, may majority government yun, magiging prime minister. Si Mark Carney kasi hindi siya hindi siya elected ng tao parang pinalitan lang niya si Justin Trudeau nga dahil naging unpopular na nga siya. Biro mo siyang prime minister na laging minumura pag nasa public. Tapos kakaway-kaway lang siya. Parang nangiinis lang, hindi siya naapektuhan. Yun lang, I guess okay sa kanya. Hindi siya, wala parang, tigas ng balat. Tigas ng balat niya. Ni dating prime minister. Nitiran at lahat-lahat pinagmumura. Wala pa rin, walang silbi sa kanya yung pagmumura sa kanya. Yan. So, tignan natin, Sabi ni Mark Carney, parang get off our case, sabi niya kay Trudeau. Yan, back off, parang ganun yung kanyang mga words. Parang pero may interview si Trump sa Fox News na parang sabi niya ini-endorso niya ang liberal kasi alam mo kung bakit. Mas madaling maging 51st state pagka ang namumuno ay liberal, mga Justin Trudeau, kasi mas madali niya ma-annex. Kaya niya sinasabi yun. Si Poilievre kasi common sense. Mas i-make sense yung mga sinasabi ni Poilievre kaysa kay Justin Trudeau before. Tsaka si Mark Carney ngayon. Although sinabi ni Mark Carney inalis niya yung carbon tax sa consumers. Sa industrial may carbon tax pa rin. Sino ba ang gumagawa ng trabaho o nag-hire? Di ba yung mga kumpanya? Bakit mo tataksan ng kumpanya kung sila yung nagbibigay ng trabaho? So overall, maano rin yung mga investor they're gonna go away from Canada, right? So yun yung price of pollution. Yun yung price na sa air. Dati sa water may price na binabibili mo sa mga in forms of plastic, pero ayaw nila ng plastic. Anong gusto mo? Yung straw, ginawang paper straw, walang may gusto. Ano ba yan? Tapos ang dami. Tapos hindi pa nga niya masabi-sabi na si Trudeau noon sabi niya I'm gonna sip in the hindi niya masabi-sabi plastics, tapos sabi niya sort of plastic, parang ganun. So
Ang gulo, no? So, yung World Economic Forum, isa sa mga member si Mark Carney, globalist yan. Ang pinapaano nga niya ang Canada sa European Union, pinapasali niya. Instead na, ito malapit lang US na trading partner, bakit di siya makipagkaibigan kay Trump? Unang punta niya, mandate niya, UK, France. Tapos, ewan ko. Tsaka nasabi niya na hindi siya Canadian, parang sinabi niya European siya. Did you see Carney speaking with Emmanuel Macron, France's president, on his trip to Paris? There he is, declaring Canada as a European country. With you, Mr. President, I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries. Now, this isn't surprising because Carney has described himself as a European in the past. As a European, I am a Honorary European, European. actually. Now, that's due to his Irish passport, the thing that he says he's going to get rid of, renounce his Irish citizenship, renounce his British citizenship, says you'll only have one passport. I don't know, maybe he's in Britain to renew his passport this week. But Mark Carney is trying to adjust what Canada is in defining Canadians now as European as opposed to how Justin Trudeau did it as not American. How about this? We're Canadian. Enough said. Yung dissent niya siguro, pagkasabi niya siguro, but bakit niya sabing European siya? So, mag-isip-isip tayo. Dito sa Canada, baka by April 28 ang early election ata eh. So, we'll see how it goes. Mag-isip-isip tayo kung ano yung kabubuti. Ang liberals, ang dami nilang spending at hindi sila nagbabalance ng budget kaya na over deficit yung budget, no? So a few moments later. Yeah, may nakita tayong sa Facebook. Tawag nito. Parang numeric pangalis ng sa air compressor. Diyan ata doon sa binibentang bahay. 2356 sabi niya benta. Tanungin na rin natin kung magkano yung kanyang binibentang bahay. Old na pala yung house niyo. Ang ganda. Ganda yung pagkakaayos dito. Share sila ng driveway. Ayan. Tanungin natin. Tanungin natin. Dala akong 20. Please use the other door. Where's the other door? This one? Yeah. Ayan. Nintay lang natin yung mga aso. Baka itinatabi niya yung aso niya bago sumagot. Hi there. Just come in. I gotta I'm get here. my husband to go get it. Benny, Hey. come in. Oh, I'll just here. Okay. Yeah. Yung maliit na aso. Tatapang eh. Sino pang maliit na aso, siya pa yung matapang. Tayo nag-ano eh. Hindi na-draw natin to. Meron siyang pala dun. Sa likod. Parang deck. Ang ganda rin yung location niya. Yeah. How much you guys sold it? I'm just live right across there, the first house on the right, Oh, the for White God's House. sakes. That's why I just walk over. Oh, yeah. Yeah. Okay. So, yeah, you didn't use it or anything? No. No? He does that. Okay. You just sat there. How much you sold it for? You guys? $4.65. Oh, nice. Yeah. You guys are going down, like going to a smaller house or We're gonna retired? move in with our daughter. Oh, yeah. Yeah, she's. It's good for you. We need help. Yeah. Just a couple. Like your daughter's pretty big now, eh? I guess. Well, Yeah.
She's over 50, Oh, okay. so she's gonna help us. She's my age. Thank you so much. All right, thank you. Yeah. Have a good day. Bye. Yan. So, ayan na. Kuha natin bago pa. Oh. Mahal to eh. Half drive heavy duty. Pagka natanggal tayo ng gulong, magamit natin to. Okay. At ito yung naglalaro hockey. Yun na muna. At salamat sa inyong pakikinig. Okay? See you later.